yung mga spiritual gifts natin. Anong tawag doon? Parang chine-check natin kung ano yung spiritual gifts natin. No? Ano po? Hindi naman siya validation, pero more on like kinikilala mo kung ano yung gifts sa'yo. Just such as, anong tawag doon? Nakalimutan ko yung term, pero may ganun sa mga churches minsan na kung saan titingnan kung ano yung spiritual gift mo, na kung ikaw ba ay may gift of teaching, kung ikaw ba ay may gift of mga bagay-bagay, no? And sometimes sa atin, dahil sa mga ganong pagkakataon where natitingnan natin kung ano yung forte ng gift natin, madalas nililimitahan din natin ang ating sarili na, dito ako eto lang yung gift ko, so eto talaga ako. No? Pero according to the Bible, what the Bible says, it is measure of faith ang binibigay sa atin ng grace ng Panginoon. And kung maalala nga natin, we are here just like last Sunday, no? Hindi lang tayo nandito dahil tayo ay ligtas, kundi dahil gusto nating paglingkuran ng ating Panginoon. And dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, and if we will just use those gifts na binigay sa atin ng Panginoon, doon yun natin nakikita na kaya ko palang gawin itong mga bagay na to. Dati hindi ko kaya to, pero dahil sa natututo ako at naaral at nahasa yung mga gantong gawain sa akin, then praise be to God dahil kaya ko pala itong mga bagay na to. No? Actually, kanina may kausap ako na music student and gusto niya daw mag-UP. Nagtanong ako sa kanya, paano ka nagsimula sa music? Sabi niya, dati nag-start ako sa ukulele. Ukulele. Then tinanong ko siya, so pro ka na ngayon sa ukulele kasi gusto mo nang mag-proceed sa music. Sabi niya, nawala po yun, pero hindi siya nawala, nagpatuloy, pero ang forte niya ngayon is violin and trumpet. Sabi ko, natutunan mo ba yan agad? Or sabay-sabay mo bang natutunan? Sabi niya, hindi po. Natutunan ko to dahan-dahan because I love music, naintindihan ko siya, and in-apply ko siya na gusto kong magpagamit sa Panginoon and binigay sa akin ng Panginoon. Gusto ko siyang ipurso ngayon. And sa atin naman, hindi naman agad binigay sa atin ng Panginoon lahat-lahat. No? And kung alam nyo nga po, and nakwento ko na ilang beses dito, na hindi ko naman talaga una na-realize na I have the gift of music. Kasi hanggang ngayon, tinatanong ko pa, Lord, may gift ba talaga ako sa music? Or dahil lang nasali ako sa Heraldsmen, no? Natsambahan na napasali tayo doon. Pero wala naman tsamba sa Panginoon. But if we are going to dahan-dahan na involve and paggamit sa Diyos ang mga kanyang binibigay sa atin, then siya ang magpapala sa atin that mas maintindihan natin ang mga bagay at mas pagpapalain tayo ng Panginoon sa mga ganitong pagkataon na kung saan magagamit natin ang mga gift para sa Kanya. And ngayon, Ephesians chapter 4, verse number 3, basahin na lang natin, sabay-sabay, or follow it with your eyes. Ephesians chapter 4, verse number 3, na nandun pa rin tayo sa unity. No? Verse number 3, ready, read. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ulitin ko po, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Even though we are in diversity, but it is God's will and desire for His people to endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for this time na kung saan pag-uusapan namin ulit ang inyong salita. Help us, Father, to have this spirit of unity sa loob ng kapilyang ito. Lord, we pray na ang bawat isa, even though kami ay magkakaiba ng experiences sa buhay, ng mga dinadaanan sa buhay, and even mga gifts at mga forte, Panginoon, sa buhay na mga kakayanan,
Help us, Father, not to think highly of mas higit pa sa aming mga kapatiran, but help us, Father, to have that humility and to have that love na kung saan, Panginoon, gusto namin na ipagamit sa inyo at maging pagpapala ito sa aming mga kapatiran, ang inyong mga binigay na biyaya sa amin, Panginoon. Lord, we know by our differences, maaari kaming magkakaiba ng preferences, magkakaiba ng mga ginagawa at mga gustong gawin. But Lord, by your Spirit and by your word, help us to be united. Help us to keep the unity inside this church. Panginoon, Lord, salamat sa inyong mga biyayang pinagkaloob sa amin. May we see these things such as tulad sa isang katawan ng isang tao, kahit magkakaiba, kailangan ito ay with magkaroon ng pagkakaisa to make that goal at mga gusto pang mangyari ng katawan, Panginoon. Lord, help us to glorify you as we have this unity inside us, Panginoon. Lord, we are nothing apart from you. In Jesus' name, amen. Have you ever noticed sa ating buhay, hindi lang sa ating pamilya siguro, hindi lang sa school, sa mga estudyante, hindi lang sa church, hindi lang sa government, but everywhere, have you noticed that gaano ka fragile, gaano ka madaling basagin ang pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa, no? Isang glimpse lang ng mga problema or hindi pagkakaintindihan, maaring mawasak ang isang samahan. One careless word, may masabi ka lang na one word na hindi magustuhan ng isa. One small misunderstanding, and suddenly, people who once walked hand in hand can find themselves pulling apart. Ayaw na agad magsama. Ayaw na agad magkaisa. Dahil lang sa one word, one misunderstanding, dahil lang sa mga bagay na hindi magkakaintindihan, then babay na ang lahat. Tapos na. Ayoko na dito. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa inyo. No? That's true in families, in friendship, and sadly, even in churches. Kahit sa church, posible at posibleng mangyari, even though we are saying, kung babasahin natin in verse number 5, one Lord, one faith, one baptism. No? Kahit sabihin natin sa ating mga kapatiran na isa lang naman tayo ng pananampalataya, fragile ang unity. Madaling masira, madaling mabasag. All or Satan doesn't have to shut down a church with bombs of persecution. Hindi kailangan ng Satanas na magpadala sa atin ng mga taong magpa-persecute sa atin sa loob or galing sa labas na magpa-persecute sa atin. But all he has to do is plant seeds of division sa loob. And if we're not careful, those seeds will grow, and kung maglalago ito, watak-watak tayo. That's why Paul pleads with the church at Ephesus. Ano daw sinabi dito sa atin, sa binasa natin? Endeavoring, pagsumikap, or sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Notice here in this verse, Paul doesn't say, create. Hindi niya sinabing gumawa kayo ng pagkakaisa. Because unity isn't something we invent. Hindi tayo ang gagawa ng pagkakaisa. Hindi manggagaling sa bawat isa. But it's something God already gave us through His Spirit. Ang tungkulin ng bawat isa is to guard it, to protect it, and to fight for it. No, ulitin ko, hindi tungkulin ng isang mananampalataya to create. Hindi sinabi ng verse natin na create the unity, but endeavoring, pagsumikap na mapanatili. Alam nyo, the one thing, or mamaya pag-uusapan natin yan, no? Mamaya na lang yan, ang gusto kong sabihin, pero sasabihin ko yan ulit mamaya. But I want us to notice, just like what I've said, this verse doesn't say create unity.
Because unity isn't something we invent. It's something God already gave us through His Spirit. Our job, ang tungkulin natin, is to guard it, to protect it, and to fight it. So let's talk or let's walk through these truths today. Unang-una is the source of our unity. Pangalawa is the struggle for unity and the strength of our unity. First, the source of our unity. Just like what the Bible says, unity of the Spirit in the bond of peace. Unity doesn't come from having the same personality. Kakaiba tayo ng personality. No? Even sa mga batang to, nakasama natin ngayon, makikita ko na si Eva at si Andeng, magkakaiba talaga sila. Si Gab at si Ayi, kahit magkapatid yan, no? Magkaiba parehas ba kayo lagi? No? Minsan si Gab ay gusto ng hindi naman. Wag naman. No? Gusto siguro ni Gab na mapag-isa, si Ayi gusto makipag-usap sa kuya niya or baliktad. No? Kaya nag-aaway sila minsan. Minsan sa sasakyan, tatawanan din, dalawa, no? Salamat sa Panginoon. And even sa mga batang to, no? No? And even sa atin, no? Kakaiba tayo ng personality dito sa loob na may tinatawag na sanguine, may ingay, may tinatawag na melancholic. Ano ba yun sila? May iba na tinatawag na ano ba yun? Tinatawag na introvert. Ano ba introvert? Gusto mo pag-isa. May iba na gustong may kausap lagi. Pero alam nyo, sa isang Kristiyano, dapat walang introvert sa atin eh. Lalo na pag may bisita. Usapin natin sila. Hindi yung ikaw na yung Kristiyano, ikaw na yung nag-invite, dun ka lang sa gilid. No? Though even though we have different personality, we doesn't come from having the same personality or liking the same music. Hindi tayo pare-parehas ng gusto ng music. But I hope, pagdating natin sa music, iwasan na natin yung mga music na hindi pang glorifying sa Panginoon. No? There are times nakakatapos lang ni pastor mag-preach ng about music. Marinig ko, makita ko agad sa Facebook, uy, iba na naman yung music niya. Doon magkakaiba tayo, no? Alam nyo, isang napansin ko sa mga churches is, kung sa Davao is gusto namin yung medyo country na medyo mabilis. Pagdating ko dito sa Bethany, parang majestic lagi na, I will rise, I will. Then pagdating mo sa ibang church, parang iba din yung gusto nila music na. But even though we don't have or liking the same music or supporting the same team, pagdating sa basketball, pagdating sa mga sinusuportahan natin, and even sa mga binoboto natin na uupo sa atin sa gobyerno. No? Nung nakaraang botohan lang, ang daming mga Kristiyano nag-aaway sa pink lawan tsaka red team. No? At green team. Hindi ko alam, akala ko camp yun eh. Akala ko sa camp lang may nag-aaway, no? Ng mga ganyan. Or supporting the same team. But real unity comes from the Spirit of God living in us. As we have the Spirit of God in us, in Ephesians chapter 4, verse number 13, ano sinabi dyan? Till we all come in the unity, or 113, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. And may mga verses tayong bubuksan ngayon, mga ilang verses, and I hope you're ready, that letter A, the Spirit makes us one family. Even though we are diverse, magkakaiba tayo ng personality, liking the music, supporting the same team, we are not supporting the same team, but real unity comes from the Spirit of God living in us. In 1 Corinthians chapter number 12, verse number 13, the Bible says, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bonds or free,
and have been all made to drink to one Spirit. In Romans chapter 8, verse 9, basahin ko lang ang part of this passage. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. So ngayong gabi, make sure that you have that Spirit, no? The third person of the Godhead, which is the Holy Spirit. Kasi kahit nandito ka sa church, kahit anong try mo na makiisa sa atin, you will never be the same sa loob ng kapatiran na to. Why? Hindi manggagaling sa iyo, hindi manggagaling sa atin, but the unity comes from the Spirit of God, which makes us one family. Galatians chapter 3, verse number 28, there is neither Jew nor Gentile, for ye are all one in Christ Jesus. No matter where you came from, different tribes, classes, backgrounds in life, if you have the same Spirit or you have the Spirit, you belong to the same family. And while I was contemplating on this message, ito yung sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat, pinarealize mo sa akin na hindi lang pala dahil namulat ako sa Davao, doon ako lumaki, hindi na ako pwedeng magkaroon ng unity at magkakaisa to lead or to have na magkaroon ng isang goal, to have one vision and mission sa ibang tao, sa ibang church. But as we have the same Spirit, which is the Spirit of God, we belong to the same family. And it's the family of God. Think of an orchestra. No? So many different instruments, violins, trumpets, drums. They sound chaotic if they play on their own tune. But when they follow one conductor, kaya pagdating sa choir, no? Minsan, soprano, alto, tenor, bass, at anong tawag yun sa iba? No? Yung malakas pumalakpak ang anghel. Pagrinig ng anghel, woo! Ang lakas ng loob netong kumanta. No? Gustong magpuri talaga sa Panginoon kahit, ang tawag doon, sing tonado. No? They sound chaotic, but if they play on their own tune, or if they play on their own tune, magulo pakinggan kung may isa ditong nakatayo at kakanta ng wala sa tono. No? Medyo magulo pakinggan at minsan napapaganon yung mga kapatiran natin. But just like the orchestra, when they follow one conductor, the music sounds beautiful. The Holy Spirit is our conductor. No? Kaya pagdating natin kahit magkakaiba tayo, if papakinggan natin at titingnan natin ang kumpas ng ating tagapagligtas, we'll have that the same mind, the same tinitubok ng puso, the same spirit nakarely sa Panginoon. No? The Spirit makes us one family. And letter B, unity is grounded in our faith in Christ. Ulitin ko, unity is grounded in our faith in Christ. In Ephesians chapter 4, verse number 4 and 5, such as tulad ng ating binasa, ang sinabi dyan, verse number 4, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism. No? Also in John 14:6, the Bible says, I am the way, the truth, and the life. And Acts 4:12, neither is there salvation in any other. We are united not by preferences. Salamat tayo sa Panginoon. Kung preference lang natin ang masusunod, hindi ko alam kung saan na tayo ngayon. Minsan, magkakaiba na nga tayo ng gusto ng style sa upuan eh. No? Realize ba natin yun?
Minsan gusto natin ng 4 dito, 2 doon. Minsan gusto natin ng 3. Tama? Kakaiba. Even with those simple things. But we are united not by preferences, but by the person of Jesus Christ. That's why unity can cross culture. Kung culture lang, kakaiba tayo. Iba yung culture ng mga Bisaya sa mga taga-North. Sino ba mga taga-North dito? Ate Henry. Alam nyo, minsan, I just want to share this. Sa amin ni Eunice, no? Para alam nyo din. No? Tulad ng mga batan to, nagtatanong noong nakaraan, Pastor, may hindi ba kayong pagkakaintindihan ni Ate Eunice minsan? Sino ba nagtanong nun? Parang si Allison. No? Naalala mo yun, Allison? Tinanong mo yun sa akin. Nag-aaway po ba kayo ni Ate Eunice? O nagagalit po ba kayo? Go. Hindi. Hindi ako nagagalit Uwe. Magkakaiba ng preferences minsan. Minsan gusto ko nang kumain mag-isa. Sinisip ko, di pa naman tayo mag-asawa talaga. No? Siya gusto niyang, sabay na tayong kumain. Pagdating sa ulam, magkaiba pa. Mag-order ka ng sayo, mag-order ako ng akin. No? How much more tayo dito sa church? No? Matagal na nga Kung isipin ko lang, 2019 kami nagsimula. It's 7 years. How much more? Matagal na. Salamat tayo. Si Kuya Kianyo and si Ate Loida, 18 years. Ako po ba? 20. How much more? Sa 20. Ate Lenry at Kuya Marlon, ilan na? 15. No? Parehas na ba kayo ng utak ngayon? Hindi. Magkaparehas ba kayo ng preferences? Hindi. May times na siguro ni Kuya nyo na manood ng gantong palabas, si Ate Loida gusto ng tahimik kasi matutulog muna. Kasi galing sa trabaho. Tama po ba? No? May mga times na ganyan. But we are not united by our preferences, but by the person of Jesus Christ. And pasalamat tayo that napakagandang bagay na kung saan naiintindihan natin ang bawat isa through Jesus Christ, through the love of Jesus Christ. Kahit mag-asawa, diyan, kaya nga encouragement ko sa mga young people, wag kayo at wag kayong maghanap ng boyfriend or girlfriend na hindi mananampalataya. You know why? Kahit ang mga mag-asawa na to at kahit sa amin, walang peace lagi. No? Walang peace lagi. Pero laging nagko-conclude sa isa, ano bang gusto ng Panginoon sa buhay natin? Maghiwalay? Hindi. Kahit iba-iba tayo ng preferences, but we are united. Una-una, sa kasal. Alam nyo, sa kasal, ang sinabi doon, ano daw? Kung anong pinag-isa ng Panginoon, let no man put asunder. Walang taong maghiwalay, walang taong maglagay ng something na will destroy you. Just like what I've said last Wednesday, sabi ko nga, no, dito sa same book, na ang mga babae or ang mga lalaki ang maging leader sa mga babae. But later on, while I was contemplating, sabi ko, Lord, iba pala ang design ninyo, hindi lang pala lead ang mag-asawa. Though nilagay ninyo ang lalaki to be a leader, but it is more of partnership pala pagdating sa asawa. Why? Those two became one. Partnership through Jesus Christ. That's why unity can cross language and even generations. Kung generation lang pag-uusapan, alam nyo, mga bata, salamat kayo sa generation nyo ngayon. Alam nyo bakit? Gracious ang inyong mga magulang. Sa time namin, it's more on law and rules. No, ano ba yun? Pag law, pag batas, pag di mo sinunod, napapalo pa ba sa inyo? Napapalo pa ba si Ai? Napapalo ka pa ba Hindi na, no? Edad namin magpapasalamat kami sa mga araw na, hindi pala, kinakabahan kami sa mga araw na may ginagawa kaming walang palo. No, patay na.
may ginawa ako. Pag-uwi, walang palo. Nalaman na ni Papa, walang palo. Bakit kaya? Baka iniipon. Pag naipon na, pag nabuo, aray ko, mas malaki. But even through generations, because it is not about us inside the church, it's about Him. It's about our Lord and Savior Jesus Christ. Unity is grounded in our faith in Christ. No? Salamat tayo. And even sa generation namin, pagdating sa churches, alam nyo, ang pastor ko ay naging papa ko at kahit sa ibang pastor, nakaranas ako ng no? Hindi naman manunungtok si pastor dito eh. No? Because grace period na daw ngayon. No? Pero pag matitigas ulo nyo, bakit? Na lang. No? Pero pag hindi na kayo matablan ng salita, nakatakot yung sinasabi sa amin dati na ang Diyos na lang bahala sa'yo. Nakakatakot ang Diyos ang magpalo. No? But unity is grounded in our faith in Christ. And letter C, unity is held together, not just hindi takot, hindi hiya, but by love. Alam nyo, the greatest reason na dapat meron tayo why we are attending and why we go to church is because of love. Hindi dahil sa hiya na nahihiya ako pagdating sa mga members na malayo ako, nakakahiya kasi hindi pumunta, kaya pupunta ako. No. It should be love. We should be driven by love, not because of shame. Kasi kung hiya lang, minsan kumakapal yung mukha eh. No? Hiya lang, minsan naging kalus at wala nang pakialam. In Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. And even in Colossians chapter 3, verse number 14, charity is the bond of perfectness. 1 John 4:7, everyone that loveth is born of God. The Spirit pours love into us so we can love people we normally wouldn't. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, we later realize na kahit hindi ka mahal-mahal tong tao na to, just like me, as a sinner, minahal pa rin ako ng Panginoon, kahit pagdating sa church, may mga nakakainis talagang mga tao. Lalo na yung minsan yung mga tao na paimportante, mga taong papresyo, no? Tapos pagdating sa, minsan, isipin ba, ano ba to si pastor, hindi nakakaintindi? Hindi ba naintindihan ni pastor na busy talaga ako, kaya wala? Tapos mag-encourage ulit na parang patama sa akin. No? Pagdating sa offering, si pastor, laging magsasabi, kamusta kaya si pastor sa offering niya? No? Alam to na mga bibilang sa atin. No? Yung ginagawa ni pastor. Parang ano, no? But the Spirit pours love into us so we can love people we normally wouldn't. At minsan pa, there are times sa atin, sa buhay natin, even though ginagawa na natin yung mga bagay na parang iisipin natin na hindi ko naman na kailangan gawin to. Pero ginagawa natin minsan at minsan tayo pa napapasama, parang sasabihan pa tayo ng ibang tao na yun sila, ano yan eh, mga mapangmata. Mapangganto yan sila. Maganto yan sila. Ginagawa nga nila ang mga bagay pero nagbibilang naman sila. Pero kahit sa atin, hindi naman. At ang hirap nilang mahalin. Yeah. Gusto ko lang i-share to, no? Last time lang, na-share ko to kay Sister Aida. And halos parehas kami ni Kuya Nyo ng experience. No? Ganito talaga ang buhay. Pag nagtatrabaho ka, may mga hindi pagkakaintindihan. Hirap. Alam nyo, last week, may ginawa akong something na sinabi ko lang para maiwasan na yung mga ganong bagay na pagdating sa exam, ang pag-print ay maayos, na pagdating sa exam na hindi malaman ng mga bata ang mga answer kasi minsan nasasali ang answer key sa pag-print kahit magkahiwalay na ng pages, sinesend namin lagi para ma-double check lang.
no, para ma-double check ang mga gawain before ibigay sa mga bata. Nagulat ako na galit na galit sa akin ang isang staff. Aris, ito. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi lang naman ako ng bagay na ganito, which is wala namang masama, hindi din naman masama pagkasabi ko. And lumapit lang ako sa higher ups ko. Kasi mga higher ups ako eh. Hindi naman tayo, forget, pastor ako, kailangan ko ng ganito. Hindi naman. No? At minsan ginagawa natin ng mga bagay na kahit hindi ko na kailangan gawin to. Hindi ko naman nasakop to ah. Pero by something na nakikita mo yung pangangailangan, ginagawa mo. Minsan ikaw pa napapasama. Hindi ikaw pa yung masama. Minsan hindi natin naiintindihan. Even sa loob ng church. Even sa loob ng church. Na madalas pakain. Minsan konting bagay lang, sabihin na tayo ng, sinasabihan kaming malakas kumain kasi tama na. Tama na muna, mamaya naman ulit. No? There are times na ang hirap mahalin ng mga taong ganyan. Pero salamat tayo, hindi sa atin ang gagaling ang pagmamahal. But through the love of God, we can understand na, Lord, salamat. Una mong pinakita sa akin ang pagmamahal sa mga undeserving such as me. That's why I am able to share this love kahit sa mga taong hirap mahalin. No? Kahit kay boss. Siguro, boss, pilit ka ng pilit, boss. Hindi ko na nga kaya, boss eh. No? Eto na nga yung ginagawa ko na nga yung best ko eh. Ginagawa ko na nga minsan yung higit pa sa best ko at higit pa sa tungkulin na gagawin ko. Pero siguro sometimes kulang lang nila ng salita ng Panginoon. Try kaya natin sa kanila na may pagmamahal po ang Panginoon, ganito po. No? Nagkukulang tayo minsan. Boss, alam mo, kahit nakakainis ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya mamahalin kita. Pag-pray kita, boss. No? Hindi ko alam kung anong kailangan mo. No? That's why salamat tayo sa Panginoon that the church can be filled with different kinds of people or outside the church na pwede nating ipaabot ang pagmamahal ng Diyos. But inside the church, even though we came from different culture, we came from different personalities and perspective, and even preferences, we praise God because there are people who still call each other, or we are the people who can still call each other brother and sister. Alam nyo, isa yan sa pinakamagandang binigay sa atin ng Panginoon, ang church at ang kapatiran. Na kahit gaano kagulo ng buhay mo, tatanggapin ka ng kapatid mo dito sa loob. No? Sino bang ayaw tumanggap sa inyo, sa akin? No? Naging magulo ang buhay ko, ayaw nyo akong tanggapin, bahala na kayo sa Panginoon. Pero I just want to remind you, kahit gaano kagulo ang buhay mo, pag lumapit ka kay pastor, bahala ka na. Hindi. Tatanggapin ka. That's why we are praying. Kaya nga may awitin tayo kung naalala nyo. And so we pray. No? Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives. The ones who's groping in the dark. The ones who don't know what to say. The ones whose lives are shattered and broken. And we praise God for the church where there are people who still call each other brother and sister. If God's Spirit is in you, you are already connected to every believer. So the question is, am I living in that unity or am I resisting it? Ganun lang ang tanong sa atin. Am I living in that unity? Pagdating kaya dito sa loob ng church, am I taking my brother and sister as really my brother and sister, or nandyan lang sila pag Sunday? Pag ibang araw, walang pansinan. Tago ako, baka ano sabihin ni brother and sister sa akin. Tanggap natin ang bawat isa. Salamat tayo sa Panginoon. Pangalawa is the struggle for unity. May struggle sa unity. Paul says,
we must endeavor. Pagsikapin. Kasi kung walang problema, hindi na natin pagsisikapan ito. In other words, unity doesn't come easy. It takes work, humility, and forgiveness. Unity requires effort. In Hebrews chapter 12, verse number 14, the Bible says, follow peace with all men. Philippians 2:2, be like-minded, having the same love, being one accord. In Romans 12:18, if it be possible, live peaceably with all men. Unity doesn't just happen by accident. You have to work for it, pray for it, sometimes swallow your pride. And letter B, unity requires humility and patience. Just like what kung ano yung devotion natin last Wednesday. In Ephesians 4, verse number 2, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. In James chapter 4, verse number 6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. In Philippians chapter 2, verse number 3, in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Most divisions came from pride, such as saying, I am right, tama ako, mali ka. Tama ako eh. Kung tama ako, mali ka. No? Unity comes from when someone says, for the sake of Christ, I will humble myself. Hindi mo naman kailangan sabihin din sa mga kapatiran natin dito na, for the sake of Christ, humble lang ako kahit mali ka. Para ka lang nagsasabing, I am proud to be humble. No? No? May libro daw dati nagsasabing, I am proud to be humble. Pwede ba yun? Nagyayabang akong sabihin na mapagkumbaba ako. No? But unity requires humility and patience. Sabi pa nga dito sa isang kwento, may dalawang kambing na gustong tumawid sa tulay. The two goats met on a narrow bridge. Neither could pass. Walang ni isa na makatawid kasi nasa gitna sila ng tulay at parehas nilang kailangan tumawid. If they fought, mag-away sila, magsungayan sila doon, both would fall. Maring silang dalawa ay mahulog. But when one goat knelt down, yumuko ang isa, and let other walk over sa kanya, that's humility saved them both. At dahil doon, pwede sila makatawid sa kanilang paroroonan. Sa atin dito, Pastor, bakit ba may nag-aaway ba dito sa loob? Maring wala tayong nag-aaway dito at hindi naman kailangan mag-aaway para lang sabihin na wala tayong unity. Hindi kailangan na may mangyaring pagkagulo upang sabihin na wala tayong unity. But if we are, tayo mismo dito sa loob, wala tayong isang pag-iisip na ganito yung gusto namin mangyari sa loob ng church. Ito yung goal namin sa loob ng church. Kahit nasa loob ka pa ng church, kahit every time ka pa at wala kang kaaway sa loob ng church, maaaring hindi tayo matawag na we are united. No, isipin natin. No? Gusto ni brother ng ganito, hayaan ko siya. Gawain niya naman yan eh. Si Brother Marlon, siya yung na-assign sa pagdating sa soul winning and visitation. Sa kanya lang yun. Bahala na siya doon. Ako, iba ako eh. Iba yung style niya eh. Bahala na siya doon. But unity requires humility and patience. No? Unity must resist Satan's schemes. In 1 Corinthians 1, verse number 10, the Bible says that there be no divisions among you. 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get an advantage of us. In James chapter 3, verse number 16, where inveighing and strife is,
there is confusion and evil work. Satan hates unity. Ayaw niya magkaisa tayo. Ayaw niya magkakaisa tayo ng ating isipan at drive natin. He doesn't care if our church sings, preaches, or build new buildings, even though may prayer request tayo na, Lord, gusto namin magkaroon ng ganito. Walang pakialam ang diablo dyan. As long as we are divided, but when we are united, he trembles. Ask yourself ngayon, am I a bridge builder or a bridge breaker in this church? And lastly, amen, the strength of unity. May kalakasan sa pagkakaisa. The bond of peace, just like what the Bible says in verse number 3. Spirit in the bond of peace. Paul says, unity is kept in the bond of peace. Peace is like glue that holds everything together. In Romans 5:1, letter A, peace flows from God's reconciliation. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. In Colossians chapter 1, verse number 20, made peace through the blood of His cross. John 14:27, peace I leave with you. If God forgave us and made perfect with us, how can we refuse peace with each other? Letter B, peace keeps harmony in the church. In 1 Thessalonians 5:13, be at peace among yourselves. In Romans 14:19, follow after the things which make for peace. In Hebrews chapter 12, verse number 15, lest any root of bitterness springing up trouble you. Bitterness is like poison in the body. It doesn't just hurt one person, it spreads. Alam nyo, isa sa iniiwasan ng mga nagkakatay, tulad na nagkakatay ng manok at baboy. Ngayon ko lang bago ko lang natutunan, bago nung umuwi ako na naglitsyon dun sa Davao, habang kinakatay at kinukuha yung apdo. Sabi nila, wag nyo dapat masira yung apdo. Pag nasira yan, papait yung buong baboy. Tama ba ako? Tama ba yun? Tama ba yung sinabi nila? No? Tulad sa atin. No? Pag may isa na may bitterness dito sa loob, papaitan na tayo. Bitterness is like a poison in the body. It doesn't just hurt one person, it spreads. Peace is the medicine that keeps the church healthy. And letter C, peace is our testimony to the world. Alam nyo, kung walang pagkakaisa dito sa loob ng church, ano na lang sasabihin ng mga tao nasa labas? Wala ka kayong pagkakaisa dyan eh. No? In John 13, verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another. In Matthew 5, verse number 9, blessed are the peacemakers. In Psalm 133, verse number 1, the Bible says, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. The world is watching us. Nakatingin ang mundo sa atin. If they see fighting, gossip, and division sa loob natin, no? Ulitin ko, if they see fighting, pag-aaway, pagtatalo-talo, gossip, pagchichismis, alam nyo, dati, eto masakit sa akin. No? Lumaki ako sa church na yan. Sa Davao mismo. No? And may times nung bata kami, pupunta kami sa mga bahay-bahay kasi pag may mga bata din sa young people sa amin, minsan gusto nilang kumain kasama namin. So doon kami kumakain kami kasama ang mga members sa lang bahay because 4 pa yung service ng hapon. And siguro hindi na realize na ibang members na kahit bata kami, we can understand what they are saying. And minsan ang ulam doon ay si pastor. No? Kumakain ng kanin at ang ulam ng pinag-uusapan si pastor.
Alam niyo, bata pa ako, nakita ko na yun, uy, ba't may mga taong ganito? Bakit hindi na lang sabihin kay Pastor directly kung may problema? Such as, ginagawa ko sa Learning Center ngayon, na even though we are Christians, we are tend to gossip each other. No? Kung may problema tayo sa isa, ewan ko, wala sigurong tamang lakas ng loob para sabihin sa isang tao ang pagkakamali niya or kakulangan niya. Pero ako, pag may kakulangan ka, sabihin ko sa'yo, because I don't want to gossip you. Ayokong pagsabi ka sa iba na ito yung kakulangan mo. Ayan si brother. Ano yan? Makalat yan sa kwarto niya. Makalat yan, sabi niya. Sabihin ko sa'yo, bakit? Our goal is hindi para sabihin na I am better than his. No? Mas magaling ako sa kanya. Mas magaling ako kay pastor. Kaya nga hindi ka nagpastor kasi, no? Isipin natin, there are times na si pastor ganito, pastor ganito. Hindi ka nga nagpastor, magpastor ka para pwede ka mong sabihin si pastor na ganito. No? There are times sa atin, kahit hindi pastor, kahit mga kapatiran natin, alam mo, si brother, ganito yan. Ano bang goal mo? Gusto mong sabihin na ikaw ay mas higit sa kanya? Na siya ay kulang at ikaw ay may maraming natutunan? But let's endeavor ang pagsikapin natin. At kung may kakulangan man, sabihin mo sa kapatiran, sabihin mo sa kapatid, friend, kapatid, anong pabango mo? No? Durian, yan ba? Langka. Hindi yung pagkalat pa sa iba. Pag-gossip pa na, yan siya, ganito yan, yan siya, ganito yan. Why? Ano bang dahilan mo kung bakit mo sinasabi ang bagay na yan? No? The world is watching us. If they see us fighting gossip, lalo na pagdating sa mga leaders and divisions, they'll walk away. But if they see peace, magulo na nga ang mundo eh. Pagdating sa church, magulo pa. Huwag naman. But if they say peace, or they see peace, love, and unity, they'll be drawn in Christ. Our unity is our strongest evangelism tool. Ulitin ko, our unity, ang pagkakaisa natin sa church, is our strongest evangelism tool. A loving, peaceful church preaches louder than any sermon. Ulitin ko, our unity is our strongest evangelism tool. A loving, peaceful church preaches louder than any sermon. So we can see here in these verses that unity has a source. It is the Spirit of God. Kaya nga, kung wala ka pa ring Diyos sa puso mo ngayon, kahit anong sikap natin or mo na magkaroon ng unity sa loob ng church, sa loob ng kapatiran, it is impossible. Because the source of unity is the Spirit of God. Unity has a struggle. May struggle ang unity. God is preparing us for these things. No, kaya may gantong preaching. Hindi lang dahil sa mga bagay na nagdaan or kung ano meron tayo, but probably, it will happen. It will happen. Because unity has a struggle. It requires effort, humility, and watchfulness. Unity has a strength. It is held together by peace. When we walk in unity, the church shines bright. When we lose unity, even the strongest church crumbles at divides. And so let me ask you this evening, are you building unity or breaking it? Dahil sa kung anong gift sa atin ng Panginoon, maaring, eto lang ako. Diyan kayo, dito ako. No. United. Having one mind, having one spirit, having one mission and vision. May our vision be such like as the vision of Christ. Is there something you need to forgive today? May maaari ka bang
Or may kailangan ka bang patawarin ngayon? No? Sino kaya yon? Maaring yung nakagawa sa'yo or may nagawa sa loob ng church na hindi maganda, patawarin natin. No? Mahirap magpatawad sa mga taong hindi nanghingi ng tawad, pero forgiving is not an outward na manggagaling, but dito yan sa loob ng puso. No? Ang pagpapatawad ay hindi dahil sa kanila na nanghihingi ng tawad, kundi karakter ng puso yan. No? It's the character of the heart, a forgiving heart. No? Kahit hindi pa yan naghingi sa'yo ng tawad, nasa iyo yan kung papatawarin mo na ba yan. Kahit paulit-ulit pa yung manghingi sa'yo ng tawad, kung wala sa puso mo magpatawad, wala pa rin. No? Are you building unity or breaking it? Is there someone you need to forgive today? Or will you commit to be a peacemaker? Lord, kung may mag-aaway man, let me help them. Kung sa loob man ng trabaho ko, as a Christian, help me to be a light and to be a bridge, to be a peacemaker. Na makita nila na Kristiyano ako at may Kristo na nagkakaroon ng dahilan ng peace. Not a divider. Let's remember, when there is unity, God commends the blessing. Ano bang sinabi sa Psalm 133? Dito tayo magtapos. No? Psalm 133. Ano sinabi doon? No? Maring kinakanta nga natin to. No? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. In verse number 3, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there, same context sa verse number 1, no? Unity. Ano sinabi sa last part? For there the Lord commanded the blessing. Hindi tsamba. Hindi swerte-swerte ang blessing. But in unity, there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Do we want to be blessed by the Lord? Gusto ba nating i-bless tayo ng Panginoon? Dito sa church, gusto ba nating i-bless tayo ng Panginoon? Naway, bawat isa sa atin ay maging tulay ng pagkakaisa. No? Hindi lang dahil, ulitin ko, hindi lang dahil walang pag-aaway sa loob ng church, hindi lang dahil may pagtatalo, matatawag natin ang isang church na walang unity, no? Or ano ba 'yan? Hindi lang dahil walang nag-aaway, masasabi natin na wala ng unity, or dahil lang walang nag-aaway, masasabi natin na mayroong unity. But if magkakaiba pa rin tayo ng goal, hangarin, iniisip, hindi pa rin tayo nagkakaisa sa atin, at kung anong gawain niya, sa kanya lang yun. Mahala na siya dun. No? Pagdating sa mga bata, hanggang Sister Lenry lang yun. Mahala na siya dun. Pagdating sa AV, mahala na Sister Lloyda dun. Doon may mga naka-assign dyan. No? But ginagawa natin ang lahat ng bagay to make us united, magkaisa. No? Hindi dahil kanya yan, sa kanya lang yan. Wala na akong pakialam dyan, wala na akong kasali, di na ako kasali dyan. But may we be the bridge of that peace. Karoon. Kahit magkakaiba tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Okay, naintindihan natin ang salita ng Panginoon ngayon, that unity is a fragile thing. Mabilis mabasag. No? Mabilis basagin. Pero through the Spirit of God and love niya sa atin, we can reflect it to each other. Break the mold, sabi pa ni Gab sa kanyang t-shirt. Break the mold. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong salita ngayon. Help us, Father. Lord, there are times na hindi namin naiintindihan ang bawat isa. Kasi magkakaiba kami ng hangarin. Gusto ka namin ng magkakaiba ng preferences pagdating sa church. May mga churches nga, Panginoon, na nag-aaway dahil lang sa kulay ng kurtina, dahil lang sa kulay ng upuan na gusto,
dahil lang sa arrangement ng mga upuan, Panginoon, dahil lang sa the way na magsalita ang isang tao. But Lord, help us na ma-realize namin dito sa loob ng church, Panginoon, na hindi kami nandito dahil sa aming mga kagustuhan. But Lord, help us na Ikaw ang may taas sa loob ng kapilyang ito, sa kapatirang ito, Panginoon, na hindi ang aming mga kagustuhan, but ang inyong will, Panginoon, sa amin. Especially, Father, sa gusto namin na magkaroon kami ng mga bagong kapatiran dito sa church. Lord, help us to be united, striving together in the same faith of the gospel, na mga tao ay makapakinig na iyong salita and we can show them that there is peace inside this church, Panginoon. Lord, naintindihan namin na magulo na ang mundo. It is because na this world is not our home and it is not our final dwelling place, Panginoon. And it is because of sin, Panginoon. At Lord, salamat sa church na ito where pwede kami makapagpahinga mula sa magulong mundo, lalong-lalo na Panginoon, pag may kapayapaan kami dito sa loob. Lord, salamat sa realization that this peace hindi sa amin nanggagaling, but sa inyo, Panginoon, na kung saan tinanggap ka namin mula sa aming maging makasalanan, Panginoon. Through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And may that peace ay manguna dito sa loob ng church, Panginoon. Lord, magkakaiba man kami. And maybe may mga bagay na sa mga susunod na pagkakataon na hindi kami magkakaintindihan, magkakaiba kami ng mga gusto, Panginoon. But Lord, help us na mag-conclude into one. And it is to glorify you, not to glorify our own selfish desires, Panginoon. Lord, we seek to glorify you. This church, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala ulit sa gawain ito na magkaroon kami ng pagkakaisa. Lord, we pray for mga gagawin pa namin ngayong gabi, even for the prayer request of everyone, Panginoon. We pray, Father, na kayo ang mag-bless sa bawat isa. At bigyan niyo po ng pansin ang aming mga panalangin na gustong iabot sa inyo, Panginoon. Lord, marami pa kami gustong ipanalangin. And Lord, may you continue to bless sa buong prayer meeting na ito. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Let's divide our hatiran. Hindi naman divide, no? Yan ang yung sinabi kanina, but united pa rin. No, kaya Marlon and Joy and Gab, yung partner sa ating prayer request. And may ano ba tayo? May bago ba tayo? Wala naman, no? Louie, kaya Louie, idagdag lang natin sa mga prayer request. Please mention this. Alam ko may mga gusto ko yung i-share at may mga prayer request pa tayong ibabahagi sa bawat isa, but include natin to sa ating mga prayer request na all brethren's faithfulness in attending every church services, good health and safety, church-owned lot and vehicle, and our government. Kina Kuya Marlon yan, kunin niyo po yan. Dagdag niyo sa inyong mga prayer request. Next is si Nanay Nati, Nanay Nima, and Sister Lenry. No, kasama ang si Allison at si Faith, no? Kanila Nanay Nati and Ate Lenry kayo. Sama kayo, find your place. Sa inyo naman is Saturation Team, Follow-up Team Ministry, Prospects in Soul Winning and Bible Studies, Tatay Romi's Health, Nanay Babes Stable Work, and Protection and Safety for all brethren and family members residing in Middle East. Sa inyo po yan. No? Yan yung focus sa inyo. And Ate Loida, kasama mo si Ayi at si... Umutang ko yung pangalan. Anong pangalan mo? Micaela. Sorry, Micaela. No? Kasama kayo ni Ate Loida ninyo sa crisis sa Middle East. And Kuya Lowy,